Ayan, magandang araw mga ka-JSS. Nandito pa rin tayo sa Dubai. Ngayon, makakasama natin si Ma'am Rochelle, which is sa marketing and merchandise company. Dito pa rin po yan sa Dubai. Welcome sa Global Success Stories, Ma'am Rochelle. Yeah, thank you for the opportunity being here. Thank you, ma'am. Thank you sa time. Oo. So, pag-usapan lang natin, very casual dito sa amin. Ano po, no script, no questionnaire and everything. Magkukwentuhan lang tayo. Sige po. Gusto ko lang kwento niyo sa amin yung childhood experience. Saan lumaki at anong experience mo nung pagkabata? So, lumaki ako sa Malabon. Mm-hmm. And childhood kasi when, yung experience ng childhood pag naalala ko. Kasi yung lola ko mahigpit. So, hindi naman ako masyadong nakakalaro sa labas. Okay. Pero once I'm there, nakakalaro ako. Mm-hmm. Kasi inisip natin, bata pa lang tayo is wala tayong masyadong problema. Ang problema ko lang, paano ko takasan yung lola ko. Yan lang. So, para makalaro ako sa labas. Okay. And, yun, palagi ko lang talagang tinatakasan yung lola ko para makalaro ako sa labas. Galing. Pangarap ni Rochelle, nung isang bata at lumalaki sa Malabon, ano pangarap mo? Yung pangarap ko kasi is, napakasimple lang. That time, gusto ko lang maging driver ng jeep. Talaga? Bakit jeep? May jeep kayo dati, yung daddy mo? Hindi, wala. Hindi, kasi nanonood ako ng movie ni Maricel Soriano. Okay. Tapos siya yung nagdadrive. Drive ng jeep talaga. jeep. Oo, nangyari naman to, hindi. Hindi. So, hindi mo natupad yung pangarap mo? Oh, Okay. hindi na. In the long run, kung ano-ano na, syempre, bata. Okay. Kung ano-ano na yung mga pinangarap ko, teacher. Gusto ko maging, ano pa ba yun? Mga ganon, teacher. Okay. What about yung pag-abroad? Pinangarap mo bang magpunta sa ibang bansa nung bata ka o hindi? Yes, bata pa lang ako, alam ko na mag-abroad ako. Kasi my mom is an OFW. Okay. So, bata pa lang. Sang bansa si mami? So, nag-start siya sa Kuwait. Mm-hmm. Tapos napunta siya sa Bahrain. Okay. And then, tumagal siya dito sa UAE. Okay. So, nandito si mami ngayon sa Dubai? Nandito siya. Magkasama na kayo? Hindi, magkaiba na kami. Ng bahay? Yung bahay. Okay. Pero at least, magkasama siya mabasa, nagkikita na kayo ng madalas, siguro. Hindi masyado. Busy kasi. Okay. So, ilang taong ka nung umalis si mami mo? Bata pa ako. Siguro nasa... Kasi lagi naman siya umalis and then bumalik siya nung mga 12 years old na ako. Okay. Then umalis siya ulit nung second year high school na ako. Okay. So, ang maalala mo lang, nung grade 1 ka, nasa Pilipinas ba si mami that time? Wala. Kasama ko all throughout is yung lola. Lola. ko. Hanggang sa nag-12 years old na ako. Tapos gusto Bumalik mo- siya and then second year high school yun. Umalis na naman siya. Okay. So, in other words, hindi mo talaga nakamulatang si mami at Hindi. all? Ang alam ko nga, ate ko siya eh. Okay. Kasi hindi nila sinasabi sa akin na mother ko pala siya. Ang alam kong mother ko is yung Lola mo. lola ko. Okay. And then, nalaman ko na lang na mom ko siya at the age of 12. Okay. Ano naging reaction mo na siya pala yung nanay mo? Na-convince ka ba kagad o hindi? Wala, batang isip pa eh. So, naniwala lang ako sa mga lola ko. And then, kasi hindi rin nila alam kung nasan yung tatay ko. So, that time, minanap ko yung tatay ko. Nahanap mo? Kilala ko naman pala kasi yung mga kapatid niya nagpupunta sa bahay. Pero yung tatay ko, hindi ko kilala talaga. Kasi sabi nila, nawala na daw. Until now, hindi ko Hindi ko nahanap. Oo. Baka mahanap ko ngayon. Okay. Okay, sige. It will be an honor for us kung matahanap mo yung tatay mo, di ba? So, balikan natin yung kwento, di ba? Bata ka, nangangarap ka mag-abroad, tapos nakapag-abroad ka ngayon. Pero naiwan ka ng isang nanay, di ba? Nung umalis ka sa Pilipinas, dalaga ka pa? O may asawa ka na at may anak? Dalaga po. Dalaga. Okay, so yun yung pagkakaiba, di ba? Graduate pa ako nun. Okay. O, siyempre, hindi mo nakasama yung mami mo, maraming pagkukulang o yung panahon na hindi mo siya kasama. Dun sa part ng lumaki sa lola, ano yung isang influence ni lola sa'yo? Naging very strong naman ako. Pero syempre kasi, spoiled sa lola. So, lahat nasusunod and nasa abroad yung mom ko. Okay. So, financially, okay kami. Okay? And, yun, lumaki ako sa Marangya. So, naranasan ko naman lahat. Okay. Yun lang, kaya hindi ko na masyadong, na-feel yung emptiness nung wala yung tatay ko. Kasi nandiyan may lolo ko. Okay. Tapos yung lola ko, nandyan din. Kaya, Understand. Okay. So, kailan dumating yung opportunity? Nakapagtrabaho muna sa Pilipinas o Dubai agad? Pagkatapos mag-aral? pagka-graduate ko, gusto na akong kunin ni mama sa UAE. Dinslister kasi ako sa STI. Okay.
Tapos, so, nag-offer sila sa akin na may mga tumatawag sa call center sa Ortigas, and then may tumawag din sa akin sa secretary sa Aluminum Steel Works, yun. Pinasukan ko yun for 7 days, hindi ko na kaya na malis ako. And then, I got an interview sa call center na pumasa ako. And then, dapat mag-work na ako doon. Kaso, sabing mama ko, pupunta ka naman ng Dubai, so no need. And, ang tagal din kasi nung visa bago dumating and yung ticket. So, sabi ko, anong gagawin ko rito? So, nag-apply ako sa Jollibee. Okay, nag-service ka rin. After ko mag-graduate, Okay. IT ako, computer programming, computer Pag na-cum laude ka, nag-graduate? Ay, hindi naman, din sister. Okay. Tapos, yun, nagtrabaho sa Jollibee for 3 months, ganyan yan. Okay. So, maiksi lang yon. So, 3 months tapos Dubai na. Dubai na. Galing. Okay. So, ilang taon ka nung napunta ka sa Dubai? 21 years old. Okay. First job ng... Yung Dito first sa- job ko, hindi ko talaga nakuha yung sa computer programming. Ang nakuha ko that time is receptionist sa hotel. Sa The Montgomery. The address Montgomery na siya ngayon. Before kasi The Montgomery, Dubai lang siya. And then, nag-rename sila. Matagal na. Okay. Ilang taon nagtrabaho doon? 1 year lang. Maiksi lang din. 1 Okay. So, sa 1 year experience, o kauna-unang trabaho, tapos hindi sa Pilipinas, maraming mga kasamang ibang lahi, hindi naman lahat Pilipino kasama. Ano yung mga bagay na natutunan mo na kumbaga naging parte ng buhay mo ngayon? Yung natutunan ko nung time na yun kasi dahil nga sa lumaki naman ako sa Marangya. So, yung hirap ng 6 months bago ako nakahanap ng trabaho dito. So, nung time na yun, walang metro, walang bus. Okay. Ay, sorry, may bus pala. Pero ang lalayo, walang shelter yung mga bus stop. As in, pole lang siya na ganyan. Grabe. So, syempre, pagka mag-iintay ka ng bus, ang tagal-tagal, Mainit. 1 hour, 2 hours ka na nakababad sa initan. Kasi pupunta ka sa interview mo, layo-layo, sa Jebel Ali. Yung kagaya nung in-apply ko yung sa hotel. And then, nung natira ako sa Satwa, yung bed space. Yun. So, sobrang hirap nung time na yun na nakakaramdam ako ng homesick. Syempre, kasi hindi naman ito yung nakalakihan ko eh. Diba? Ganyan-ganyan. Tapos ang hirap-hirap. Hindi na marunong magluto. Okay. So, hindi ko alam paano kakain. So, good thing, nung na-interview nga ako sa Jagala na 2 hours akong tumayo doon sa Grabe. initan, natanggap ako and kasama na yung accommodation, may kasama ng food. So, kasi nga hotel siya. Yeah. Yun, yung salary ko noon nasa 1,900. Galing. Nung So, ano time- pinili mo ng unang sweldo mo? PSP nung kapatid dito. Okay. So, at least, di ba, para sa kapatid, Oo. mag-regalo agad. Para sa sarili mo, hindi ka nagregalo. Hindi pa that time. Pero iniisip ko na kailangan ko mag-driving. Kasi ang hirap ng transportation. Sobrang nahirapan ako. At least, hindi jeep yung Oo. pagmamaneho. Saka iniisip ko agad, kailangan maka-apply ako dun sa yung pinag-aralan ko. So, nag-a-apply ako na nag-a-apply. Nahirapan ako dun sa hotel kasi hindi ko nga siya, hindi siya yung ko. Galing. Galing ng mindset. So, kailangan matuto magmaneho para... Oo. So, ano nauna? Kotse muna o pag natuto mag-drive muna bago Natuto na nagka-kotse? ako mag-drive kasi Okay. nag-apply ako sa Belasan. That time kasi, Okay. super mura pa. Mhm. Like, 2,500, all in na yun. Kasama na yung bus ko, sinusundo, pick up and drop na yun. Mhm. Tapos yung license, Mhm. tapos naka-first try lang ako. Okay. So, yun naman ang credit card ko nun is 2,500. Okay. Doon, in-invest ko na agad para doon. Hindi, kasi para sa yun magagamit mo yun as your advantage. So, natuto ka Oo. na mag-drive, may skills na bago, di ba? Bukod sa nakapag-aaral, at least kailangan talaga yung necessity. Necessity nung time na yun kasi walang metro. Okay. Tapos, ang layo pa nung Okay. Tapos natanggap ako agad na sa trabaho Dahil after doon? 1 year. Dahil may Based lisensya ka. dahil may lisensya ako. Okay. Kasi wala pa akong car nun, pero may license na. Yeah. Tapos, natanggap ako as a secretary. Malayo yun sa DIP. Okay? Yun. Plus marketing assistant. So, secretary ko marketing assistant. So, yun doon nag-start yung marketing na trabaho ko. Doon ko nalaman. I Gusto ko pala ng see. marketing. Okay. Yun. So, dun mo natutunan yan. Pero yung IT ka, di ba? Ang tinapos mo IT. Pero to marketing, dito mo, first ever experience mo na magiging marketing yung trabaho mo. Yes. Which is hindi mo yung tinapos. So, okay. Ano yung adjustment na siyempre,
magma-marketing ka, which hindi mo linya yun, paano mo na nasasagawa yung kailangan o na-fulfill yung requirements ng company sa being marketing? So, social media marketing ba to or? 360. Okay. Yan. Galing. Yung full 360. Kasi nagkaroon talaga ako ng, starting yon nagde-design ako. Dati sa paint, yung paint lang, Yeah. na normal sa computer. Nagde-design ako dahil yung napasukan ko is concrete sa construction. Okay. So, nagde-design ako ng mga bag na lalagyan ng mga, So, graphic ko. Oo, graphics. Yung Okay. nag-start ng marketing ko. Okay. And then, sa creative. Tapos, nakita nung boss ko na, galing ko pala magganyan-ganyan, designs. Tinuturuan na rin niya ako gradually sa marketing. Okay. So, parang admin, marketing, Okay. secretary, lahat na. Yan, time nila. Oo. Yun. Tapos, So, parang- bumili na ako ng car. Daw. So, ano to? Nag-loan ka na nito or may pera nakapag-ipunan na? Hindi pa? After 3 months ko dun sa work. Nakapag-ipon ka agad? Hindi, kasi may loan na, na 0. Privilege? Oh, may privilege that time. Pag Ramadan kasi, 0% down payment. Okay. After 40 days pa, i-deduct dun sa salary mo. Okay. Which is a company provided yun? Company, Hindi siya company provided. Doon sa salary ko. So, may Okay. 5,000 ako na salary. Okay. Ang car noon is 1,100. So, yung 1,100 doon na sa... Sa kotse na, deduct na yun sa sweldo. Oo, Okay. deduct na. Auto-debit siya. Ang galing. So, siyempre, di ba, parang nakatulong yon sa'yo dahil mapapadali yung pag-uwi at pagpasok o sa trabaho. At kaysa sa mag-metro at lapot ka na pagdating sa opisina, di ba? So, yung pinaka-challenging point ng buhay mo bilang isang marketing dito sa company na siyempre ibang lahi yung amo mo. Ano yung mga challenges na kumbaga, nalagpasan mo at ano yung ginawa mo para malagpasan yon? Yung challenges ko kasi, hindi yung English. Barrier, yung language. Oo, kasi like that time, nagpalipat-lipat ako ng trabaho and natatanggal ako in 2 weeks, nata-terminate ako because I don't understand yung mga salita ng ibang lahi. So, anong Parang kultura pilo to? ko nag-gargle sila. Okay. So, ano ba yung boss mo? Saan galing ba? Arabic siya. Okay. Oo. Tapos, siyempre pag sometimes yung mga Arabic, di ba, yung India, tapos naman yung Arabic, gano'n na. So, hindi ko naiintindihan and yun yung Hardest. Oo, Challenge. hardest. Kumbaga. Oo, yung part ko. So, good things, ang ginawa kong way is nag-speak ng English. And then, sa mga ibang lahi. Kasi pag Pilipino, nahiya ako. Kasi, di ba, Pinoy tayo. So, parang feeling ko, mas gusto ko nakikipag-usap sa Pilipino kapag Tagalog. Okay. Kasing kultura natin. Tama. Pero pagdating sa ibang lahi, yun, natutuwa ko kasi lagi ako nakikipag-usap sa kanila. Like, I didn't think na kung mali ba yung English ko, tama ba yung grammar ko. No. I just talk. Okay. Yeah. Ang galing. Tapos, ayun, sa long run, pinag-aral din ako ng company sa University of Dubai sa digital marketing. Wow. So, ito na yung sinasabi ko na opportunity. Dumating siya na napakaganda. Oo. So, parang, Doon na nag-start talaga. so, okay. So, ilang oras ka nag-aaral sa isang araw? So, nag-aral ako 4 hours. Okay. Tapos, 4 hours to work. Thrice a week. Okay. Yeah. Okay. And inaalaw ako hindi naman, like after work. Okay. So, para mag-overtime ka ng 12 hours a week para sa pag-aaral mo, which is hindi bayad yon. Pero sila nagbayad sa pagpapaaral. Sila nagbayad sa enroll, sa fee. Pwede na, Sa di ba? enrollment fee. Okay, ang galing. So, okay. Sa marketing, di ba? Pag-usapan natin yung marketing kasi ako hindi ako marunong sa marketing sa business. Diba? May business ako, yan yung isang weakness ko. Ano ba ang sekreto in terms of marketing budget sa isang mga negosyo, di ba? Sa isang company. Kunyari, nag-i-aim yung company, we would like to get 100,000 revenue next month or this month. Ano yung sweet spot in terms of marketing budget? Dapat. So, sa marketing budget kasi, dapat kompleto ka muna ng marketing materials. Okay. Kasi yan, kapag ka mag-ads ka na, you can, post, kahit di ba? Oo. Pero kung hindi ka kompleto, like for example, saan maglaland? Okay. Nag-post ka, saan maglaland? Ano yung makikita doon? Uh-huh. So, ayaw mo, kasi kada makikita ng tao, mag-i-spend ka eh. So, pag nag-budget ka sa marketing mo, dapat, hindi mo iniisip yung kung saan ka makakatipid. Ang isipin mo kung saan ka mag-a-add ng value. Okay. Like, for example, yung 100,000. Kung nag-start ka na i-post lang yan and then nakita ng mga tao, nag-spend ka and then walang bumili. Kasi merong dapat targeted. targeted. Merong
break dun sa ginagawa mo, may mali. So, Okay. dapat yung valuable na kapag ka nag-spend ka, in-spend mo yung 100,000, and then yung ROI mo, dapat pumalik ng... Yeah. So, what I'm saying is, the question was, di ba 100,000 yung target natin? Kunyari, nag-usap-usap yung director o yung board of directors, sinabi nila, oh, Rochelle, I think, sabihin natin 1 million. Huwag na 100, maliit di ba? So, 1 million target natin next month. As a marketer ka, ikaw yung magmamarket. Maggagawa tayo ng campaign, marketing campaign, para ma-hit natin to. Siyempre, ikaw na yung expert. Nakapag-aral ka na dito sa marketing school, di ba? So, we want to get this, di ba? Required natin maka 1 million tayo ngayon. Ano yung gagawin natin? As an expert, ano yung... So, 1 million pesos? No. Here. 1 million dirhams. O, kunyari yun yung target. Ano yun yung gusto mo na... Revenue sa isang buwan. Target natin sa monthly target natin. O, di ba? If we want to get 1 million in a month, let's say, but how much, ang gusto kong malaman, dapat magkano yung i-allocate namin na budget? Ang i-allocate mo na budget, if you have a 1 million, is ang market, Marketing budget, dapat. a market average, depende kasi sa industry. Okay. Like for example, sa real estate, 5% to Okay. 10%. Okay. Dapat nasa i-spend mo sa marketing. Okay. Kung ang revenue mo is this much, kuha ka ng 5 to 10%. Yan yung... Yan yung dapat. ilalagay mo doon Okay. sa kasi ang pag nagbabudget kami is not 1 month. Okay. It's 1 year. Like 1 year. in my previous company, Uh-huh. 7 million. Okay. Kasi tapos dinidivide na namin yun kung saan yung sa corporate or brand awareness, sa yung Okay. for lead generation. 5% nun. Pero kung sa 1 million and 1 month, malaki-laki na rin yung 5%. Makakapag ka na nun. Okay. Yan. So, sabi mo magkakaiba ng budget dapat, ang allocation, pag sa Sa- marketing budget, depende sa industry. Depende sa industry. Oo. So, pag sinabi mong sa creative, kasi ano binibenta rito? Sales ng property. Yung sinasabi mong 5 to 10%. 5 to 10%. Okay. What if kung ang negosyo mo restaurant or in general shops? So, kung restaurant kasi, depende sa revenue mo na natatanggap every month. Kasi hindi naman pwede na maging ka lang okay, gusto ko 1 million. Pero, paano ka makaka 1 million doon sa, mo, like, nasa starting ka pa ba? Ano yung mga, ang dami kasing diyang, Factors pa para i-consider. factors para i-consider kung magkano yung babudget natin sa marketing. Okay. And, syempre, mag-a-adjust din depende kung mag-i-start ka pa lang, hindi mo expect na in 1 month, syempre. Yeah. Tama. I'm sorry. It's my bad, but this is just using an example. So, dapat ang calculation na year parate. Oo, yearly. Okay. And then, yun, makikita mo na in a year, magkano yung na-spend mo sa marketing. Okay. Tapos, doon ka na magbe-base. Okay. Pero sa market standard, right now, I have experience in real estate, in beauty, and in retail. So, doon, kaya kong... 5 to 10%. Oo, pero sa Got it. restaurant, depende kasi kung Okay. magkano yung... So, mas madalas sa madalas, ang ibig mo sabihin, those businesses that you have mentioned, ang ina-allocate nilang budget is 5 to 10%. 5%. Galing. Well, that's the answer for akin. Galing. Kung mali pala yung calculation ko. So guys, I think I'm always advising na 10 to 20% now. So mali yung pagkakaintindi ko. Ito yung sinasabi ko na, okay, experience-wise, dahil sabi mo nga, nagkaroon ng language barrier, oo, tumatagal ka sa trabaho, ano yung mga natutunan mo dito na hindi mo natutunan sa eskwelahan na dapat, sinabi mo sa sarili mo, dapat alam ko yun Kasi, hindi ko na matandaan yung sa school eh. Yeah. So, siguro, ang masasabi ko na lang na natutunan ko when I was in school, na dito ko natutunan is yung pakikipag, ganito. Pakipag-uusap sa mga tao. Pakikipag-usap, and then to network. Kasi before, nung bata ka, hindi kita bate, ganyan, wala akong pakialam sa'yo. Pero ngayon, dahil nasa business ka, or nasa work ka, you need to adjust rin, di ba? Otherwise, tanggal ka sa trabaho. Okay. Pag may attitude ka, or kapag naman sa business, syempre yung kliyente, iintindihin mo rin kung ano yung needs nila. Okay. So, in terms of trabaho, kasi di ba ngayon nagnegosyo na kayo. Kailan dumating sa point na, kailangan ko na magnegosyo? Kailan dumating yung transition from working to starting up the business? Bata pa lang ako, like, nag-start pa lang ako rito. Nakita ko kasi yung mga, yung mas matataas sa akin. Nakita ko yung, nila, yung galing, tapos yung the way how people see them. So, gusto ko din maging ganon. Gusto mo magnegosyo? Gusto ko magnegosyo. Okay. And then, like,
Dati pa naman sa Pinas pa lang gusto ko na mag-franchise ng Jollibee, ganun Yeah. yung mga ganon-ganon. So, pagdating dito, na iba. Okay. So, nag-start akong, gusto ko na talaga mag-business nung, yung feeling ko is not enough. Mhm. Yung Income income sa trabaho, sa Sa- corporate world. sa ginagawa kong work. So, kung nakapag-market ako sa ibang company, why not sa sarili kong business? Tama naman. So, Oo. yun Okay. yung nag-push sa Okay, so tell us about kasi nga 'di ba, so nag-start ka ba agad na magre-resign na ako o isi-set up kong business habang nagtatrabaho ako. In your case, ano yung ginawa mo? In my case kasi, nung time na yon, ang ganda nung company namin. Yung nasa, hindi ko nababanggitin yung company. Yeah. So, maganda yung benefits, maganda yung salary, maganda lahat. And all the people. Ngayon, nagpasok sila kasi nagre-restructure daw. Okay. So, nagtayo sila ng another holding company na yung subsidiary sila yung mag-manage. So, nung pumasok sila, mga Londoner, nakapag-aral sa King's College, nakapag-aral sa, yung mga pumasok doon. Okay. So, ni-restructure nila. Okay. Ako, tinanggal 5 years na ako sa marketing. Ako, tinanggal sa marketing, dinala ako sa corporate affairs. Okay. Which is, malayo doon sa, Pinag-aralan mo na sa ginagawa kong work na marketing, sa pinag-aralan ko rin. Kasi, tama. IT, ngayon kasi, IT and then marketing, they merge digital marketing. Tama. So, nung time na yun, napunta ako doon sa corporate affairs. Mhm. Yun, doon na ako nakapag-isip na, pwede ka palang, basta na lang tugutin, lagay dito. Kasi empleyado ka lang, you have no choice. Otherwise, tatanggalin ka kung Yeah, tatapayag. Okay. So, sabi ko, no, I decided na lang na mag-start na ako mag-business. Nag-start ako mag-business sa Pilipinas. Yun nga yung Azure, nag-Airbnb ako. Okay. Tapos, na dito ko minamanage nandun. And then, nag-ano din ako yung bago na in-offer sa Pilipinas na mga real estate na pumunta rito. International marketing, ganyan. Yeah. Tapos, meron ding, nung pandemic, nag-open ako ng chemical, cleaning materials. Sa Pilipinas din Sa Pilipinas. Okay. Pero kasi nasa Pinas siya, kasi naisip ko mas maliit yung capital pag sa Pinas ako Okay, nag-start. tama. So, nag-start ako doon, pero hindi naman pala capital din yung magiging issue mo doon. Yung magiging issue mo is yung manpower. Sino yung mapagkakatiwalaan mo sa Pilipinas? Tama. Na, nandito ka, hindi mo naman nakikita yung inventory, hindi mo nakikita kung paano. Yung, Okay. ang nangyari kasi noon, subscription basis. Okay. So, in 1-2 months, nagkaroon na kami ng 100 subscription in different part of the App Store? Philippines. Hindi. Ano siya, gumawa ko ng website. Okay. And then, siyempre, pinopromote ko. So, ang dami So, nag-subscribe. online business. Online business siya. Okay, ang galing. Pero, nag-close din siya after, kasi wala na yung tao na pinagkakatiwalaan ko. So, ito yung magdi-dispatch at saka Siya yung siya yung nag-dispatch, siya yung kumukuha ng stock, sila nagpapack, Yeah. then nagmamanage ng mga tao. Nawala siya, so wala na rin ako. So, di ba parang Okay. hindi na din, I and understand. ako takot umuwi sa Pilipinas because I don't have experience there. Okay. I don't know the market, hindi ko alam kung paano ako mag-i-start ulit from scratch. Okay. And my parents and my sister is here, kaya Mhm. sabi ko, and my mom is only child. Okay. So, sobrang liit ng family. So, and dito talaga ako nagkaroon ng experience. So, dito na ako nag-start. Nag-start ako ulit mag-business dito as a digital marketing. So, kinilose mo muna yun sa Pilipinas? Okay, low Sinarado na yun? right? Sinarado ko na yun. So, that's the second business, correct? Yung first business mo is the property, which is hanggang ngayon, I believe na nandoon pa rin yung sa condo unit. And doon pa din, pero kasi nga, nagpo-focus ako dito sa tong business na to, na naging baby ko na talaga. So, binigay ko na sa mother ko. Yung condo unit. Yung condo, and sila na rin ang nagmamanage nung Okay. rentals doon sa Airbnb and all that. So, ang ibig mo sabihin, yung ibinigay mo yung title or binigay mo lang yung income nung condo? Title and income, binigay ko na sa mom ko. Bait na bata. Okay. So, isang unit to? Opo. Saan lugar yun? Sa Azure. Okay. Sa Taguig? Okay. Paranaque. Okay. Ang galing. So, napakaganda. So, binigay mo yon para at least yun na yung pagkuhanan nila. Hindi mo na ipapadala. Hindi, nandito rin yung mother ko. Nakahanap mo na. Yeah, actually, my mom and my sister, they are working here. And they're also having a good Meron work. si mami. Binigyan mo pa kay mami yung condo.
Hindi, kasi Regalo mo sa kanya yun? Si kaso eh. Okay, para management sa kanya na. Oo, kasi nag-retire na rin naman na siya. Okay. So, masikaso niya na yun. okay. Pero nandito siya. Okay. Nandito rin yung... Galing, bait na bata. So, binigyan mo ng kondo. Fully paid na. Hindi, may utang kasi ako sa mother ko. Para Kaya binigyan. pinambayad mo na. Oo, pinambayad ko na sa kanya. Pero fully paid na yung Pati kondo, na parking. turnover na yung title. Hindi, ano pa, may kalahating pa. Okay. So, I already paid the half. Okay. Tapos, Siya na yung magduloy. Oo, si Galing. Irma na magtutuloy. Okay. Kwentan mo ako dito sa negosyong binuksan mo ngayon. So, tell us about this business na binuksan mo. Kasi sabi mo nga, ang option, it's either tanggapin mo yung offer na hindi mo gusto, more likely hindi mo gusto yung trabaho dahil hindi mo linya, or alis na lang ako. Pinayarak ba ng redundancy? Ano that? Parang, di ba, tinanggal ka sa trabaho, tatanggalin ka. Yung service of, number of years of service, mayroon man ditong ganon. Yung parang payback sa Pilipinas. Gratuity. Oo, yung binigyan naman ako. No, so, Pero nag-resign ako eh, kaya, oo. So pag-resign ka, kukunti. Parang ganon, maliit lang yon. Okay. maliit lang siya. Pero may naipon ka bang pang-invest dito sa negosyong tinayo mo? Capitalize-wise, magkano kapital mo? Actually, wala. Yun, ang pinakaipon ko na yung kondo ko doon sa Pilipinas. Okay, so nagbukas ka ng Sa negosyo. Kasi nga, inopen ko, nagbukas ako ng negosyo doon. Yun na yun. Okay. Ngayon, wala akong talagang like ipon. Kasi hindi ako mahilig mag-ipon. Okay. Tapos ikikip ko lang. Hindi nag-grow. Tapos, ang ginagawa ko, nag-i-invest lang talaga ako. And then, yun, marami ko natutunan. Naka 10 business na ni matanda yung iba. Okay, so yung 10 businesses mo, puro property karamihan. Isa lang dun yung online business, correct? Hindi, iba-iba. So, Mayroon din akong digital marketing agency. Sa Pinas din? Dito. Okay. Dito. Tapos, kung ano-ano, ano din ako, yung networking. Mhm. Tapos, marami na, hindi Ano yung mga dati. So, ang naiwan na lang ngayon, iisa na lang. Isa na lang. Okay. Yung kung saan ako nagpo-focus. Kasi, Oo. na-realize ko, kasi dati, nag-business ako sa Pinas nung cleaning materials, plus meron pa akong Airbnb, plus meron pa akong digital marketing. Sabay-sabay. Okay. Which is hindi siya advisable na nagsisimula ka pa lang, sabay-sabay, tas ikaw rin naman ang tao. So, solopreneur na dami business eh. Pero siguro kung successful ka na at ikaw na lang yung marami ka ng tao na gagalaw for you, yun, pwede ka na talaga mag-open. Kasi ikaw na lang yung utak eh. Okay. Sa ngayon, utak ka plus katawan ka din. So, ilan yung total investment sa mga negosyo? Ang dami mong sabay-sabay binuksan. Sabay-sabay lahat o literal? Oo, sabay-sabay. Kasi malaki sahod. Okay, so yung Habang maraming nag-work ipon. pa ako, habang nag-work pa ako, nag-i-start na akong, hindi ko siya iniipon. Gusto ko na talagang, Hindi, yung Start start na yung business, may kailangan ng investment yan eh. Di ba? Kasi paano bang ka magnegosyo, wala ka pera, pwede ba yun? Siyempre may investment yun doon sa, ito para sa... start ko lang, magkano yung license, okay, bayad. Okay. Ano yung, ganun pa ako dati. Like, So maliliit lang. Hindi oo, masyadong maliit malaki. lang, hindi masyadong malaki. Hindi ako talaga nag-strategize. Nag-start lang ako, okay, magkano license? License, gano'n. Kung ano yung gastos, labas. Yun Okay. lang. Okay, so in total nga, magkano lahat yun in total? In total, like for example, sa cleaning materials, like 100k pesos. Okay. Yun, makapag-start ka na. Okay, tapos yung isa, sabay din same year. Oh, May 100, let's say nag-invest ka ng 100k sa cleaning materials. Cleaning materials, Tapos yung marketing business mo yung magkano? marketing business ko is wala naman siya masyadong investment doon, license lang. License lang. So, dahil 6 kami noon na nag-decide, like dun sa company na pinag-workan ko, 6 kami nag-decide na, okay, sige. Partnership. Mag-partner tayo. Ang mali lang kasi share ka. Ng- Equally divided, Okay. which is actually wrong pala yun. Okay. So, Tapos- ilan kayo? 6? 6 kami, tag sa 17%. 17%. Oo, tas yun na yun, like 3,500 dirham. Okay, ang bawat isa. Ang bawat isa. Tas nakapag-close deal ako, unang-una namin close deal is one website, real estate, 25,000 dirham. Doon sa company na yon. Sa company na yon. Okay. Ngayon, dahil, kasi puro mga finance yung mga partner. Okay, ano yan? So, wala silang alam sa marketing content, ganyan. Okay, ikaw Or lahat yun. anong gagawin doon sa website. So, anong nangyari? Naging, Nasa puto sa'yo lahat yung trabaho. Oo, napunta sa akin lahat yung trabaho. Okay. Tapos kahit yung pagsisingil sa... Sa'yo na rin. Hindi, inuutusan ko sila, sabi ko, kayo na maningil. Kasi finance kayo eh. Ano ba? Oo. Wala, busy sila sa work. Yun yung, yun yung nakita ko na Mali. na kapag ka nag-business ka, dapat committed ka. I-adjust mo na yung mindset mo
na ito na yung priority mo, hindi na yung trabaho mo. Ang ganda nun. So, sa akin talaga, okay, so, sorry to interrupt you, no? Sa business talaga, para palagay ko, day one pa lang, sa business partner daw, dapat, ang unang-una kung makipag-negosyo kayo ng partnership business, day one, alam mo na kung ano yung designation ng trabaho mo. In other words, kung ano yung strength. In this case, nasa marketing ka at saka sa IT, so website, dapat at in everything sa'yo. Pagdating dun sa operation, dapat kung sino man, magaling mag-manage ng tao, ikaw magpatakbo niyan, dyan ka. Ikaw naman sa finance, o ikaw magbantay ng ating pera. Diba? So, dapat, on the day one itself, alam mo kung ano yung toka na gagawin mo o task sa trabaho. True. We are clear naman doon. Okay. Kaya lang talagang dahil nga busy sila, finance, di ba busy talaga. So, hindi sila makapag-attend ng meeting, hindi sila. Ginawa ko, hindi ko na ni-renew, kinlose ko na lang. Tama. Hindi na namin. Kasi kaysa mag-i-spend na naman kami ng another, tapos hindi naman kami nagkakaroon ng time para sa meeting. So, anong natutunan mo dito? Sa tingin mo, pag nagkaroon ng opportunity, business partners-wise, ano yung gagawin mo sa susunod kung sasali ka ulit sa partnership? Kung sa partnership, before ako sumali, sobrang yan. Parang hindi ka nasasali ngayon. Parang hindi na eh. Kasi as long as na meron kang, alam mo yung kaya mo naman, tapos may pera ka naman, huwag ka nang... Solo ka na lang. Solo ka na lang. Kasi mahirap talaga ng may ka-partner. Pag may ka-partner ka, laging yung approval doble. Diba? Okay. So, Balikan natin yung kayo. Ikaw na lang may-ari nitong marketing and what's the other one? Marketing and merchandise company. So ito na yung ginagawa mo ngayon. Ilang taon na ginagawa to? Nag-start kami ng mid-October 2023. Pero yung license namin nag-start 2024. So, parang April. Okay, so 2 years na More than... Okay, so kumusta ang 2 years? Hindi pa 2 years, magto 2 years pa lang. Okay, magto 2 years. Kumusta ang negosyo ngayon? Okay naman. So, the first year, turnover namin is around 60,000 Okay. dirhams. And then the following year, up to September, is around 200 plus. 200K? So, nakita ko yung... So, nakita ko from 60 to 100K and to 200. to 200. Wow, ang galing. Congrats. So, nakita ko yung progress and sabi ko, okay. Okay. Kailangan lang talaga ng, ano mo yun, even if you start slow, pero if you see progress. Galing. So, 200K, ang laki ng talon, ha? Diba? So, sa second year yun, nakuha mo na agad. Wala pa. Hindi pa actually natatapos yung 2 taon. Hindi pa natatapos yun. Nasa 200K ka na. Nung September. Okay. Sa business plan mo, ilan yung target mo? Sa business plan ko, ang target ko talaga is, sabihin ko. Kasi dapat gano'n eh. Kasi Meron naman akong target. Ilan nga? Magkano? Na tina-target sa business plan ko. Ilan nga yun? Ay, hindi ko masyado eh. Ayaw sabihin. Hindi kasi, para sa akin, di ba, when you have a business, that's very important. So, kung may business plan ka, di ba, tapos kayo nag-200K ka na year. Masyado kasing malaki yung ko. Ang gusto mo, that's fine. I mean, hindi ko masabi kasi hindi ko pa siya na-achieve. No. You have to set the target. Hindi mo siya ma-achieve kung hindi mo, alam mo kung magkano, kung alam mo na sa sarili mo lang. Well, ang kasi, monthly income na tina-target ko is at least 50,000 dirhams per month. Yun yung gusto mo mangyari. Yun yung gusto ko mangyari. So, but this is the thing though. Pero, so, when you say 50 revenue na 50K a month, this is money for the company or this is the salary that you want to get? Magkaiba yun eh. Income. So, income. Net income. So, revenue. In other words, so pag nag-revenue ko ng 50,000 a month, that's your monthly target. Walang kinalaman yun sa income dun sa sarili mong income. This is a business income, which is generate. Okay. So, kung 50 yung target mo monthly, which is then sa 10, which is, so sa 10 buwan is 50,000. Kulang-kulang sa... No, 50,000 of, ha? Kulang-kulang 500,000. 500,000 ang isang taon. Oo. Okay, so, di ba, walang masama doon eh. So, 500,000, which is ngayon, wala pang isang taon, ano sa tingin mo, mahihit mo yung target mo na by chance? Year? Yeah, so naman, syempre, positive ka talagang Kasi one client lang yan eh. Okay. Pagka nagkaroon ka ng big client, one client, nahihit mo na yan. And just say, kahit na isang buwan lang kayo. Kasi yung ano naman namin is seasonal din. Like sa marketing, for example. And also, dahil konti pa lang kami, and
hindi kami pwedeng kuha ng kliyente. Otherwise, mapapabayaan namin yung iba. Okay. So, nagpo-focus kami sa marketing Ilan na empleyado mo to nga? generate leads ng client. Meron akong employee na isa na nakabisa under the company. Tapos, meron akong mga like Freelancers. freelancers. Yes. Okay. Dito na rin yan. Nandito rin sila. Galing. Yeah. Okay. So, kailan mo nakikita, obviously, di ba, na sabi ko nga, sa negosyo, running the business is a very, challenging part of, bit thing. Pero, Yes. oo, ikaw, in terms of investing sa sarili, kasi nga dapat inaaral lahat, di ba? Kasi alam mo na yung marketing in linyahan, pero gusto mo yung ginagawa mo, alam mo lahat yan eh. Bali-balik rin yung pagmamarketing, alam mo yan, magagawa mo yan. It's a question of running the business in actual thing. Kung walang nag-guide sa'yo, medyo mahirap, di ba? Pero kasi yun ang kailangan. Kasi if you're investing something for yourself, to know things, yun yung kailangan. Kasi ako, may regret kung mayroon man akong regret sa pagninegosyo. Ayun yung pagkuha ko ng mentor ng that was too late. Ikaw, naniniwala ka ba sa mentorship or mas gusto mo na trial and error na, okay, alam ko na to, gagawin ko to. Kasi alam mo na yung marketing eh. Pero, hindi ibig sabihin na magaling ka na sa marketing, magsiset ka ng target, kasi alam mo na dapat eh. Kasi ang puso ng negosyo ay nasa sales, correct? Kasi yung pera nasa. Tama. So kung alam mo gawin, which is sa tingin ko marketer ka, magaling ka mag-market, makukuha mo yung gusto mo. But it's a question, hindi lang yun eh. Hindi lang. Kasi running the business is something like, maaring hindi mo din alam pa yung mga ibang bagay-bagay. So, ano yung tingin mo? Ano yung view mo sa mentorship or ika nga ay self-development? Maaring... Important. Okay. Kasi like for example, ipon ka ng ipon, naka 1 million ka, tapos i-invest mo, hindi ka naman marunong sa business, malulugi. Sayang yung 1 million mo. Tama. 'Di ba? Inipon mo yun ng ilang taon, uwi ka sa Pinas, gusto mo magnegosyo. Kaya nga. So, para sa akin, importante yung kumuha ka ng mentorship or mag-start ka na ng business as early as possible. Really? Kasi, huwag mo nang intayin na magkaroon ka pa ng malaking kapital. Diba? Pwede yan, magkaroon ka ng malaking kapital. Pero, pag ginamit mo na sa business, wala kang alam. So, may mentor ka na ngayon? Right now, I don't. Wala pa? No, wala pa. Okay. So, pag-usapan natin in terms of experience ngayon, ano yung sa part na mga challenging part ng business? Bukod dun sa, obviously, di ba, sabi mo nga yung 50,000 a month, which is then parang negative eh, hindi mo, malayo eh, di ba, sa target kasi tumakbo na ng 2 years, di ba? So, 1 million is 200, short ng 800. Pero sabi mo nga, think positive, isang client lang yan. Baka tumama pa ngayong buwan. Who knows? Pero in terms of actions kasi, ako, kasi pag pupunta ka dun sa B, destination, which is target, in other words, kung gusto mo, let's say, in this case, 1 million, you have to do something in order for you, action plans, in order for you to get there. Kasi kung wala kang gagawin, hindi yun maghihimala dahil lang sa website, hindi yun maghihimala dahil lang din sa pag-a-add sa Instagram o sa Facebook o sa Google Ads. But then, kasi dapat malaman eh, di ba? Tama ba? Alam mo dapat kung sino kaya yung pwede, sino kaya si client. Kasi the tanong is, be positive, pero wala kang ina-actionan. Hindi pa pwede rin eh, di ba? Yes. Naniniwala ka doon. Oo Pero kung, naman. so, sabi mo nga, one time lang to eh, kaya ko yung ma-hit dahil isang client lang to eh. Pero kung hindi mo alam kung sino si client, Sino si client? na 1 million, na willing magbayad ng 1 million, paano mo mahanap si client? Yun yung ginagawa ko sa other company. Okay. Na nag-i-strategize ako yung customer journey and persona. Okay. Kasi important yun eh. Nakilala mo yung tatargetin mo. Okay. Yun. So, sa Pixentials naman kasi, dahil sa more on pinofocus ko, like in the beginning, is merchandise. Okay. Yung marketing part, ano na lang yun eh. Parang, hindi siya yung core Okay. ng business. So, mas core mo yung merchandise? Oo, yung merchandise yung core ko. Kasi Okay. meron akong online shop. Okay. So, So, kumusta yung sige, tell me more about this merchandising company. Kung ito yung core ng business, akala ko kasi So, halos 50-50 yung 50 yung kumbaga kung may target ka na 1M, yung 15 revenue manggagaling 500,000 dito tapos yung other 500,000 sa merchandise. Akala ko yun yung dalawang kumbaga sa dalawang company pag pinagsama mo ang target mo 1M, hindi pala. si marketing, since yun yung skills ko and then a lot of real estate companies, kilala nila ako. So, nare-refer ako ng nare-refer. I don't market na marketing side kasi nandiyan na kung saan lang siya dumarating. Okay. So, may mga client lang na bigla na lang tatawag, I need marketing. So, hindi na ako kailangang ma-hire nila. Okay. I can help them to generate leads or to activate their social media or give them a website
ng kahit na hindi na nila ako i-hire. Okay. So, that is the other part of the business. Okay. Pero yung core talaga ng business ko is merchandise. Okay. So, nag-start yun sa, gusto ko kasi magkaroon ng parang, Amazon, Temu, pero sobrang laki nun na, So, e-commerce. Online. mag-try ako actually as a dropshipping. Okay. Yung mga, yung mga Try na items, try, no? oo, tinry ko yun, kasi nga IT, so Oo. magawa na ako website. So, tinry ko, naglagay ako ng mga items doon sa, sa shop ko. Hindi pa ako decided talaga magbe-business nun. Nag-trial lang ako. Okay. I mean, mag-business nung e-commerce na kagaya sa Amazon and Temu. So, naglagay ako ng mga product and item. Tapos, wala pa akong license that time. Mhm. Tinry ko lang. Pinublish ko sa Google, pinublish ko sa Meta. Mm. May mga nag-check out, hindi makapag-check out, napunta sa abandon. Kasi nga, hindi pa siya proper. So, sabi ko, ganun pala yun. Then, I started. So, doon ako anong magiging product ko? Ganyan. Anong magiging ano ko? Ganyan. Kasi, ang galing ko kasi sa marketing eh. Hindi ko naman alam kung ano naman ang ima-market ko pag sarili ko ng business. Okay, yun nga eh. Di ba? Yun. So, kaya, ang inisip ko na yung product, anong magiging product ko. So, kasi ang market, di ba, nag-generate ka ng leads, pinapalapit mo lang yung tao para lumapit sa'yo. Pero kung hindi ka marunong mag-sales, Yeah. wala, hindi mo mako-close yung Exactly. deal. So, yun yung weakness ko na part. Kasi nga, more on digital marketing ako. Okay. Hindi yung marketing na ikaw din yung nagtitinda. Yes, okay. So, mainly, nag-generate ako ng leads. Pinapalapit ko yung leads sa Okay, atin. totoo. Yan. Okay, so doon sa merchandise business company mo, which is online lahat o may shop, physical shop kayo? Nag-start wala kaming physical shop right now, pero nag-open kami like last year sa night market. Okay. Parang bazaar? Bazaar. So, Okay. for 6 months. Okay. And then, mas tas yung mga customer namin doon, Mm-mm. like, until now, kinokontak nila kami, sa amin pa rin nagpapagawa ng mga merchandise nila, like Galing. merch. And then, kasi sa customized printing kami. So, yun na yung product namin. Like, mga t-shirt, tumbler. Okay. Anything print na gustong ipaprint ng customer. Okay. Ginagawa niyo? Oo, ginagawa namin. So, not only print, kasi alam naman natin na ang dami ng digital ngayon. So, we do digital as well. Doon na pumapasok website, yung mga post sa social media. Ginawa ko na rin siyang Okay. digital products. Okay. Like, you can buy one reel for 100 dirhams. Ganon. Galing. So, okay. So, dun sa merchandise business mo, which is naka 200,000 almost na in revenue-wise, ilang percent yung galing sa marketing at ilang percent galing sa merchandise? Yung sa marketing, hindi ko na nakalculate. Kasi parang ano lang yun eh. So, majority of Majority. that money is came from the merchandise? Oo, sa merchandise. And then yung kahit yung mga income namin sa night market, hindi ko na rin nakalculate doon. So yung 200, yun yung pumasok lang sa account, kaya alam ko. Pero you never know, maybe na-reach ko na pala yung 500. I need finance to help me para makalculate talaga lahat. Okay, so ngayon, ang pera ba ng company at pera mo personal, iisa? Or mayroon kang separate business account? Meron akong separate business account. So lahat ng pumasok doon sa company, nandoon. Okay. So, sinusweldohan mo sarili mo ngayon? Out of that? Oo, sinusweldohan ko yung sarili ko. Okay. That's good. Para lang sa Pouch. syempre may expenses. Oo nga, totoo, di ba? Yan. Okay. Galing. Sa salary. Oo. Oo nga. Siya yung So, ilang tao sinusweldohan mo ngayon? Apart from yourself? me and yung naka-employ sa amin. And then sa freelancer. Sa freelancer naman kasi tuwing may project. Okay. So, syempre, sahod sila agad. Okay. So, magkano yung operational cost mo in a month? Operational cost, tingnan mo, hindi ko kabisado. There you go. Diyan kasi ako mahina sa finance. Okay. So, kasi sa business, kasi importante ito, no? So, sa mga naglinegosyo, okay. I'm not a mentor myself. Pero ang sinasabi, narinig ko madalas, when you set up the business, you should know the first thing that you have to, na kailangan alam mo, magkano yung monthly para mag-break even. In other words, kung may nagre-rent, kasama yon operational. Rent, no? Oo, hindi ko. Kaya nga, kung nagre-rent, alam mo, ang ibig sabihin, kung nagre-rent, sweldo mo, sweldo ng tao, ng freelancer, cost ng goods na binibenta mo. So, in other words, dapat alam mo yon. So, kasi pag hindi mo alam yon, hindi mo alam yung monthly target mo. Tama? Tama. Kasi kung ang monthly target mo, kunyari, kasi alam mo yung margin, di ba?
sa product, sa goods, ang daming kailangan, may costing dapat inaaral lahat yun. Hindi Oo, pwedeng totoo. hindi alam. So ngayon, kung hindi mo alam yon, how could you set up the target? Hindi, alam ko naman siya. Hindi ko Okay. lang kabisado. Kasi like for example, pag ika-calculate ko ngayon, like last year, let's talk about last year. So yung costing namin is like umabot ng kasi 3,000 na lang yung naging net eh. Okay, So, okay. syempre nilagay ko na lahat yung calculate doon. This year, wala pang audit. Tapos, yung nag-audit din kami, lumalabas na yung expenses ko is nasa, 20%. Okay. Which is not normal sa, kasi dapat, ang, what you call this? May mga finance term kasi, yung friend ko kasi is sa finance. Okay. Ginawa niya ako ng audit nung last year, doon sa business ko. Kaya, So, sinabi ko sa kanya expenses. Sinabi ko, kasi that time, I was thinking na, okay, I will look for an investor. And pag naghanap ka ng, I'm sorry. that's okay. That's okay. Pag naghanap ka ng investor, so, dapat kabisado. May mga tinatanong mo sa akin ngayon. Diba? Dapat kabisado How, ko. how you gonna do the proposal Yes, if you true. hindi mo alam yung kung kasi sa akin, ang very important that you have to know for this is rule of thumb. You're right. Sabi sa business, pag nagtayo ka ng negosyo, restaurant, kung tutusin, kain, parang kanila rin sa Pilipinas, di ba? Pero, the thing is though, in real life, in business, pag may alam kang gawin, in your case is marketing and merchandise business, di ba? Unang tanong sa sarili mo, para sa akin, magkano ang kailangan mo? Na kailangan mong to give your lifestyle na you want. For example, kung dati ang sa trabaho, kunyari kumikita ka ng 5,000 dirhams. Lilipat ka sa business, tapos, ano ba yung gagawin mong business, sa'yo yan eh. In other words, pag nag-business ka, dapat ang aim mo, ang gusto kong sweldo ko, sweldo mo yun dapat more than the salary that you want, at least. Kasi kung nagtatrabaho ka, ng 5,000 ang sweldo mo, in my opinion kung nagtatrabaho ka ng 5,000 sweldo mo, madali yun eh. Kasi susweldo ko, magpumasok ka lang 9 to 5, susweldo ka ng 5,000. Oo. Sa negosyo, pag gusto mo ng 5,000, tapos yung, hindi na 9 to 5 yung trabaho mo eh. Tapos ang malupit pa dito, hindi na lang marketing trabaho mo. Yes. Magmamanage ka ng tao, alam mo yung finance dapat, ang dami na. Madami na. So dapat, ang sweldo, hindi na 5,000. Yes, true. Correct? Sa isang buwan. But the thing though, kung hindi mo alam kung magkano yung gusto mo sa sarili mo, paano mo bibigyan ng justification, ito dapat ang kitain ko sa isang buwan. Kasi in order for you to get the 5,000, dapat alam mo yung target mo sa isang buwan. So, kunyari, pag ako bumenta sa merchandise ko ng 20,000, dapat ganito yung mapupunta sa goods, which is yung product. Oo, may Binibili mo yun eh. Diba? Cost of goods. operational expenses, diba? All the expenses adds on and everything. Kung lahat ng gastos ang pagsamasamahin mo, let's say natira, after the expenses ko pala, ang natira ay 4,000 na lang, for example. Simple mathematics, 16,000 napunta sa operational expenses. Ngayon, at the end of the day, wala nang, di ba? 4,000 na lang yung matitira sa'yo. Hindi yun yung sweldo mo kasi pag sinweldoan mo yung sarili mo, nasa yung napunta yun sa company? Wala, di ba? So, ang ibig ko sabihin, dapat yun ang alam ng isang negosyante sa unang stage, nasa business plan yun dapat nakalagay. Oo. So, this is the first month, this is the second month. Yes. Tapos ngayon, magfo-focus ka doon para ma-hit mo yun. Ano yung mga gagawin ko para ma-hit ko yung target na yun? Para makuha ko yung sweldo na yun. Tama ba yung sa akin? Oo, tama yun. Tama yung kinakalculate mo. It's actually good kasi meron akong ganyan sa Excel ko. Pero hindi ko lang talaga kabisado kung ano yung mga nilagay na. Pero Kasi I like from time to time I hire freelance accounting. So siya yung kasi nga corporate VAT na kami and corporate tax na kailangan. So kailangan mag-send ng audit. Tapos kailangan so mag-a-apply na rin kami ng VAT ngayon para makapag-charge sa amin ng 5%. Galing. So at least nahihit mo na yung revenue. Meron naman akong mga report Galing. na which is hindi ko lang masyadong kabisado. Okay. Sa ngayon. Oo, pero yun nga. So, mas maganda kabisado, di ba? Yes. Para at saka dapat every morning, first week, second week, on a daily basis. Kailangan na kasing time dahil Ililip. ikaw na yung Oo. yung tao from taas sa baba. Ganun kahirap ang magnegosyo. Ganon kahirap talaga. Kaya dapat yung mindset talagang ina-adjust. Dali.
pagka magnenegosyo ka. Tama. So, okay. So, malapit na tayo. Ang sarap ang pagkwento pa yung oras. Medyo limited yung time natin. So, may natitira na tayo 15 minutes. So, kailangan natin tapos ito na mas mabilis. So, advice na lang sa mga kababayan nating OFW na gusto rin magtayo ng negosyo. Kung may ma-advise ka, ano yung advice mo sa kanila? So, doon sa mga kagaya nung sinabi ko nga kanina, doon sa mga gustong magnegosyo, ang ma-advise ko is, yun, i-calculate mo kung magkanong income yung gusto mong ma-achieve within a year. Okay. Pag nagpa-plan ka, yearly, not monthly. Kasi pag monthly, hindi yun achievable. So, dapat achievable pa rin, di ba? So, tapos, hindi mo dapat iniisip yung, okay, kailangan ko ng malaking kapital. Kailangan mo rin kasi magka-experience eh. Magkano yung binabayad mo sa school? Diba? You wanted the business management, you will spend to the business. But actually, most of that, hindi mo naman magagamit in actual. So, for me, yung in-spend ko before, it's like I pay the tuition fee for me to experience those mistakes. Tapos, yun yung mistake na yun yung sa akin ngayon. Nagpo-push para doon. And then gradually, kasi nga, still small business, no? Nag-start na kami ng 2024. And then nakitaan ko 24, hindi 2023. 2020, pero ano na siya, like December na, November, December. Okay, ng 2023. 2023. Okay, so parang wala pang 2 taon. Wala pang 2 taon. Kasi yung license namin, nag-start lang ng April. Okay, this year. So, this year. So, doon kami talaga parang I would say na nag-start kami ng business is April na. Okay. Pero yung learnings from 2023 pa. Okay. So, like 1 year pa lang. 1 year old pa lang si Pixentia. At least kumita na ng 1 year ng 200,000, which is malapit ka na, VAT registered na yung kasunod niyan, di ba? Oo, VAT registered. Siguro kailangan na lang yung makita mo, yung sa akin, ang kailangan na lang makita siguro yung margin, dapat alam mo na. Tapos at the same time, kasi yung revenue, yun naman yung magdidikta, di ba? Kasi magkano dapat yung natira. So, kasi minsan may ako ng pera na sana pala, di ba? Oo. Di ba? So, yun lang naman. So, yun lang din. Okay. Actually, meron pa akong gustong kasi yun yung una, yung like sa start, and then like when you're in the middle, gusto mo mag-partner, isipin mo muna kung kapareho mo ng mindset yung kapartner mo kasi may hirapan ka talaga. And then third thing na advice ko is kung maghahanap ka ng investor, is siguraduhin mo na yung investor mo is may capability din, not only financing, but also, to help you, na mag-grow yung business. Okay. Kasi, and also, may criteria ka din. Okay. Hindi basta lang, okay, may pera to, sige mag-invest ka sa akin. No, it's not good kasi magiging problema mo pa siya in the future. Panawagan ka na lang para mahanap yung negosyo mo ng mga kababayan natin, baka sakaling makakapanood nito, baka may matulong naman kami kahit papaano na doon sa oras na binigay mo sa amin, baka may mga taong nakakanood na may mabibili sa'yo. Manawagan ka pa. Promote your business. Okay. So, Okay. hey everyone! So, if you have time, please visit pixentials.com. And then, kung kailangan nyo ng merchandise, yung t-shirt, tumbler, mugs, any gift items, corporate gifting, you can log into our website, pixentials.com. And then, you can also follow us in our Instagram, Pixentials. And we not only do the merchandise, we also do a marketing support. And when I say marketing support is more on social media support, lead generation, and as well as we also customize website. So that's all for now. Thank you so much, ma'am. Salamat po sa oras. Thank you. At na-appreciate ko yung time nyo. Alam kong busy rin naman kayo. Pero salamat po. Thank you din. Maraming salamat sa opportunity na to. Okay. Ayan mga kababayan, maraming salamat po ulit sa panonood. At kung kayo po ay nakapulot ng inspirasyon at aral, pakishare po itong video na to para mas makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po hanggang sa muli.